Sa isang maliit at tahimik na baryo na napapaligiran ng lunti ang kabukiran at matatayog na puno, naninirahan ang isang batang lalaki na nagngangalang Marco. 12 taong gulang pa lamang siya ngunit tila pasan na niya ang mabibigat na hamon ng buhay. Kasama niya sa isang maliit na kubo ang kanyang ina na si Aling Rosa. Ang kanilang tahanan ay yari lamang sa kawayan at pawid. Kapag umuulan ng malakas, tumutulo ang tubig mula sa bubong at kinakailangan nilang maglagay ng mga timba at palanggana upang hindi mabasa ang kanilang higaan. Maagang namatay ang ama ni Marco dahil sa matinding karamdaman. Simula noon ay si Aling Rosa na lamang ang nagsikap upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Araw-araw ay naglalabada si Aling Rosa sa mga may kayang pamilya sa baryo. Mula umaga hanggang gabi ay wala siyang ibang ginagawa kundi magkuskos ng mga damit upang kumita ng kaunting pera. Kahit mahirap ang kanilang buhay, hindi kailanman nakarinig si Marco ng reklamo mula sa kanyang ina. "Anak," madalas sabihin ni Aling Rosa, "ang kahirapan ay hindi dapat ikahiya. Ang dapat ikahiya ay ang tamad at masamang ugali." Palaging tumatango si Marco sa bawat payo ng kanyang ina. Bukod sa pag-aaral, tumutulong din siya sa iba't ibang gawain upang magkaroon sila ng karagdagang kita. Nangongolekta siya ng kahoy sa kagubatan, nagtitinda ng mga gulay sa palengke, at kung minsan ay tumutulong sa mga magsasaka sa kanilang bukirin. Maraming tao sa baryo ang naaawa kay Marco. Napakabait na bata, madalas nilang sabihin. Ngunit mayroon ding ilang batang mayayaman na mahilig siyang kutyain. Isang araw habang papunta siya sa paaralan, nasalubong niya ang 3 batang kilalang anak ng mayamang negosyante sa baryo. "Marco!" sigaw ng isa. Huminto siya. "Ano na naman ang baon mo ngayon? Kamote?" Nagtawanan ng mga ito. Napatingin si Marco sa kanyang lumang lalagyan ng pagkain. Hindi siya sumagot. "Siguro wala na namang ulam," dagdag ng isa. Lalong lumakas ang tawanan. Bagaman nasasaktan, pinili niyang manahimik. Alam niyang walang maidudulot na mabuti ang pakikipagtalo. Pagdating sa paaralan ay agad siyang nagtungo sa kanyang silid-aralan. Isa siyang masipag na estudyante. Kahit kapos sa gamit, palagi siyang nangunguna sa klase. Madalas ay wala siyang pambili ng bagong notebook kaya sinusulatan niya ang mga natitirang pahina ng lumang kwaderno. Ngunit hindi iyon naging hadlang upang makamit niya ang matataas na marka. Napansin ito ng kanilang guro na si Ma'am Elena. "Marco," sabi nito isang araw matapos ang klase, "napakagaling mo sa pag-aaral." "Nagsisikap lang po ako, ma'am." "May pangarap ka ba?" Ngumiti si Marco. "Gusto ko pong maging guro balang araw para makatulong sa mga batang mahihirap." Natuwa si Ma'am Elena sa kanyang sagot. Sa murang edad ay malinaw na ang kanyang pangarap. Isang hapon matapos ang klase ay dumiretso siya sa kagubatan upang mangolekta ng panggatong. Mainit ang panahon ngunit hindi siya tumigil. Habang naglalakad sa masukal na bahagi ng gubat, may napansin siyang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng malaking puno. Mukhang pagod na pagod ito. Lapit si Marco. "Tay, ayos lang po ba kayo?" Dahan-dahang tumingin ang matanda. "Mukhang nahihilo ako, iho." Agad na inilapag ni Marco ang kanyang dalang mga kahoy. May dala siyang maliit na bote ng tubig. Ibinigay niya ito sa matanda. "Inumin niyo po ito." Nagulat ang matanda. "Hindi ba't para sa iyo iyan?" "Okay lang po, mas kailangan niyo." Tinanggap ng matanda ang tubig. Matapos uminom, ay tila gumaan ang kanyang pakiramdam. "Maraming salamat, bata." Ngumiti lamang si Marco. Napansin niyang gutom din ang matanda, kaya ibinigay niya ang natitirang tinapay na dapat sana'y kanyang merienda.
Muling nagulat ang matanda. Hindi ka ba magugutom? Ayos lang po, sanay naman po ako. Matagal siyang tinitigan ng matanda. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Bihira na akong makakita ng batang katulad mo. Normal lang po ang tumulong. Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ay ganyan ang iniisip. Maya-maya ay tumayo ito. Mukhang bumalik na ang lakas nito. Bilang pasasalamat, bibigyan kita ng payo. Nagtaka si Marco. Payo po? Oo. Tumango ang matanda. Kapag dumating ang pagkakataong magbago ang iyong kapalaran, huwag mong kalilimutang manatiling mabuti. Hindi agad na unawaan ni Marco ang ibig sabihin nito. Ngunit tumango siya. Opo. Pagkatapos noon ay naglakad na palayo ang matanda. Makalipas ang ilang sandali ay napansin ni Marco na wala na ito. Tila bigla itong naglaho. Nagulat siya ngunit inisip na baka mabilis lamang itong nakalakad. Hindi na niya iyon gaanong pinansin. Pag-uwi niya sa bahay ay nadatnan niyang inuubo ang kanyang ina. Ma, ayos lang po ba kayo? Ngumiti si Aling Rosa. Pagod lang ito anak. Ngunit ramdam ni Marco na may mali. Lumalala ang ubo ng kanyang ina sa mga nakaraang linggo. Nag-alala siya. Wala silang sapat na pera upang magpatingin sa doktor. Nang gabing iyon ay matagal siyang hindi nakatulog. Habang nakatingin sa kisame ng kanilang kubo, tahimik siyang nanalangin. Umaasa siyang darating din ang araw na magbabago ang kanilang buhay. Hindi niya alam na unti-unti nang gumagalaw ang kapalaran upang tugunan ang kanyang dasal. Lumipas ang ilang araw. Patuloy pa rin ang kanilang simpleng pamumuhay. Tuwing madaling araw ay bumabangon si Marco upang mag-igib ng tubig mula sa poso. Pagkatapos ay tutulong siya sa kanyang ina bago pumasok sa paaralan. Kahit pagod, hindi siya kailanman nagreklamo. Mas mahalaga para sa kanya ang makatulong sa kanyang ina. Ngunit habang tumatagal ay lalo niyang napapansin ang paghina nito. Madalas nang mapaupo si Aling Rosa matapos lamang ang ilang oras ng paglalaba. Minsan ay nahihilo pa ito. Labis iyong ikinabahala ni Marco. Isang Sabado ng umaga ay nagpasya siyang maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Narinig niyang may mga taong naghahanap ng tutulong sa lumang bahay ng isang mayamang negosyante sa kabilang bayan. Mahaba ang kanyang nilakad upang makarating doon. Pagdating niya ay nakita niyang maraming tao ang naghihintay. Karamihan ay matatanda at malalakas na lalaki. Nang makita siya ng tagapangasiwa ay napailing ito. Bata ka pa. Kaya ko pong magtrabaho. Hindi ito laro. Magsisikap po ako. Napansin ng tagapangasiwa ang kanyang determinasyon. Sa huli ay pinayagan siyang tumulong sa paglilinis ng bakuran. Buong araw siyang nagtrabaho. Nagbunot siya ng damo, naglinis ng paligid at naghakot ng mga tuyong sanga. Halos hindi siya nagpahinga. Pagsapit ng hapon ay dumating ang may-ari ng bahay. Isa itong matandang lalaki na nagngangalang Don Emilio. Tahimik nitong pinagmasdan ang mga manggagawa. Napansin agad niya si Marco. Kahit pinakabata ay siya ang pinakaabala sa trabaho. Lumapit si Don Emilio. Iho. Napalingon si Marco. Opo? Hindi ka ba napapagod? Ngumiti siya. Napapagod po pero kailangan. Bakit? May sakit po kasi ang nanay ko. Nagkaroon ng lungkot sa kanyang mga mata. Natahimik si Don Emilio. Marami na siyang nakilalang tao sa buong buhay niya, ngunit bihira siyang makakita ng batang ganoon kasipag. Makalipas ang ilang oras ay natapos ang gawain.
isa-isang binayaran ang mga manggagawa. Nang tanggapin ni Marco ang kanyang sahod ay hindi niya napigilan ang kanyang saya. Mas malaki iyon kaysa sa inaasahan niya. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit. Habang pauwi ay napadaan siya sa maliit na tindahan ng gamot. Nag-isip siya ng mabuti. Maaari niyang gamitin ang pera upang bumili ng masarap na pagkain. Matagal na rin silang hindi nakakakain ng maayos. Ngunit naalala niya ang kanyang ina. Sa halip ay bumili siya ng gamot para sa ubo nito. Bumili rin siya ng kaunting prutas. Pagdating sa bahay ay nagulat si Aling Rosa. Saan mo nakuha ang mga ito? Nagtrabaho po ako. Napaluha ang kanyang ina. Anak, hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Hindi po ito paghihirap. Ngumiti si Marco. Gusto ko lang kayong matulungan. Mahigpit siyang niyakap ni Aling Rosa. Sa gabing iyon ay masaya silang nagsalo sa simpleng hapunan. Matagal nang hindi naging ganoon kasaya ang kanilang gabi. Samantala, sa kabilang bayan ay hindi makalimutan ni Don Emilio ang batang kanyang nakita. May kakaiba sa kabutihan at sipag nito. Kinabukasan ay ipinatawag niya ang tagapangasiwa. Alamin mo kung sino ang batang iyon. Bakit po, Don Emilio? May balak ako para sa kanya. Hindi pa alam ni Marco na may malaking pagbabago ng papalapit sa kanyang buhay. Ang simpleng pagtulong, sipag at kabutihan na matagal niyang ipinakita ay unti-unti nang magbubukas ng pintuan ng isang bagong kapalaran. Lumipas ang ilang araw matapos magtrabaho si Marco sa bahay ni Don Emilio. Patuloy pa rin ang kanyang araw-araw na gawain. Maaga siyang bumabangon upang tumulong sa kanyang ina at pagkatapos ay pumapasok sa paaralan. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ni Aling Rosa. Isang hapon habang pauwi siya mula sa paaralan, ay may isang lalaking nakasuot ng maayos na damit na huminto sa kanilang tapat. Ikaw ba si Marco? Tanong nito. Opo. Nais kang makausap ni Don Emilio. Nagulat si Marco. Hindi niya inaasahang muli niyang maririnig ang pangalan ng matandang negosyante. Ako po. Oo. Kung maaari ay pumunta ka bukas sa kanyang bahay. Hindi malaman ni Marco kung matutuwa o mag-aalala. Nang gabing iyon ay ikinuwento niya ito sa kanyang ina. Siguro ay may bagong trabaho para sa iyo, sabi ni Aling Rosa. Sana nga po. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Marco sa malaking bahay ni Don Emilio. Pagdating niya ay namangha siya sa laki ng lugar. Napakalawak ng bakuran at napakaganda ng mga halaman. Ipinapasok siya ng tagapagbantay hanggang sa opisina ng matandang negosyante. Nandoon si Don Emilio na nakaupo sa isang malaking mesa. Lumapit si Marco at magalang na bumati. Magandang umaga po. Ngumiti ang matanda. Magandang umaga rin, iho. Pinaupo siya nito. Nanginig ng bahagya si Marco dahil hindi siya sanay sa ganoong lugar. Tinanong ko ang mga tao tungkol sa iyo, sabi ni Don Emilio. Nagulat siya. Bakit po? Dahil bihira akong makakita ng batang masipag at matapat. Nahiya si Marco. Hindi naman po. Totoo yon. Sandaling natahimik ang matanda. Alam kong mahirap ang buhay ninyo. Napayuko si Marco. Oo po. At may sakit ang iyong ina. Tumango siya. Nararamdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Marco, gusto kitang tulungan. Napatingala siya. Hindi ko po maintindihan. Naglabas si Don Emilio ng ilang aklat at mga gamit sa paaralan. Ito ay para sa iyo. Lalong nagulat si Marco. Hindi ko po ito matatanggap. Bakit? Napakalaki po nito. Ngumiti ang matanda.
Hindi ito limos. Napatingin si Marco. Isa itong gantimpala para sa iyong sipag. Nabasa ng luha ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon ay may taong naniwala sa kanya ng ganoon kalaki. Hindi niya alam ang sasabihin. Maraming salamat po. May isa pa akong alok. Tahimik na naghintay si Marco. Tuwing Sabado at Linggo, maaari kang tumulong dito sa bahay. Babayaran kita ng maayos. Hindi makapaniwala si Marco. Ibig sabihin ay magkakaroon siya ng regular na pagkakakitaan. Agad siyang pumayag. Mula noon ay nagsimula siyang magtrabaho tuwing walang pasok. Mas lalo niyang pinagsikapan ang bawat gawain. Nagdidilig siya ng halaman, naglilinis ng bakuran, at tumutulong sa mga simpleng trabaho. Unti-unti siyang nakilala ng mga tao sa bahay ni Don Emilio. Lahat ay humanga sa kanyang ugali. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya tamad, at higit sa lahat, hindi siya mayabang. Makalipas ang ilang linggo ay napansin ni Don Emilio na lalo pang gumagaling si Marco sa kanyang mga gawain. Ngunit may isang bagay na mas lalong humanga sa kanya. Kahit may kinikita na ang bata, hindi ito naging makasarili. Karamihan sa kanyang sahod ay ginagamit niya para sa gamot at pagkain ng kanyang ina. Ang natitira ay inilalagay niya sa maliit na alkansya. Nang tanungin siya kung para saan iyon, simple lamang ang kanyang sagot. Para po sa pag-aaral ko. Lalong humanga si Don Emilio. Sa kanyang isip ay alam niyang may malaking kinabukasan ang batang ito. Hindi pa niya sinasabi kay Marco, ngunit mayroon na siyang binubuong plano. Isang plano na maaaring ganap na magpabago sa buhay nito. Dumating ang pagtatapos ng taon sa paaralan. Masaya ang buong baryo dahil nalalapit na ang pagkilala sa mga pinakamahusay na mag-aaral. Hindi nagulat ang marami ng ipahayag na si Marco ang nanguna sa kanilang klase. Palakpakan ang mga guro at magulang. Nang tawagin ang kanyang pangalan upang tanggapin ang medalya, napaluha si Aling Rosa. Hindi man sila mayaman, ipinagmamalaki niya ang kanyang anak. Pagkatapos ng programa ay nilapitan sila ni Ma'am Elena. Napakagaling mo, Marco. Salamat po. Sigurado akong malayo ang mararating mo. Ngumiti lamang ang bata. Ngunit sa kanyang puso ay may takot pa rin. Alam niyang mahirap ang kanilang buhay. Hindi niya alam kung paano niya maipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral sa mga susunod na taon. Ilang araw matapos ang pagtatapos ay ipinatawag siyang muli ni Don Emilio. Nagtungo siya agad sa bahay ng matanda. Pagdating niya ay nakita niyang seryoso ang mukha nito. Marco, may mahalaga akong sasabihin. Tahimik siyang nakinig. Matagal ko nang pinag-iisipan ito. Kinabahan siya. Kilala ko ang punong guro ng isang mahusay na paaralan sa bayan. Lalong nagtaka si Marco. At nais kong pag-aralin ka roon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ako po? Oo. Halos hindi siya makahinga. Ngunit wala po kaming pambayad. Ngumiti si Don Emilio. Ako ang sasagot. Napuno ng emosyon ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya. Talaga po? Totoo. Hindi napigilan ni Marco ang pagluha. Sa buong buhay niya ay hindi niya naisip na darating ang araw na magkakaroon siya ng ganoong pagkakataon. Ngunit hindi pa doon natapos ang sorpresa. Nakausap ko rin ang doktor sa bayan. Nagulat siya. Doktor po? Oo, nais kong maipatingin ang iyong ina. Napahawak si Marco sa kanyang bibig. Ito ang bagay na matagal niyang ipinagdarasal. Makalipas ang ilang araw ay dinala nila si Aling Rosa sa klinika. Matapos ang pagsusuri ay sinabi ng doktor na maaari pa itong gumaling
basta't mabigyan ng tamang gamot at pahinga. Para kay Marco, parang himala ang lahat ng nangyayari. Unti-unting bumuti ang kalagayan ng kanyang ina. Unti-unti ring gumagaan ang kanilang buhay. Ngunit habang nagbubukas ang mga bagong pagkakataon para kay Marco, may mga pagsubok ding naghihintay sa kanyang daraanan, sapagkat hindi lahat ng tao ay matutuwa sa kanyang tagumpay. May ilan na magsisimulang mainggit. At ang mga inggit na iyon ang magiging simula ng mas mabibigat na hamon sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan at nagsimula na si Marco sa bagong paaralan sa bayan. Hindi naging madali para sa kanya ang pagpasok doon. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay galing sa mayayamang pamilya. Marami ang may magagandang gamit, bagong uniforme, at mga mamahaling bag. Si Marco naman ay simple pa rin ang suot. Maingat niyang ginagamit ang bawat gamit na ibinigay ni Don Emilio. Sa unang araw ng klase ay nakaramdam siya ng hiya. Pakiramdam niya ay kakaiba siya sa lahat. Ngunit agad niyang inalala ang mga itinuro ng kanyang ina. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa ugali at pagsisikap. Dahil dito ay pinili niyang magpakatatag. Nag-aral siyang mabuti at nakilahok sa bawat aralin. Hindi nagtagal ay napansin siya ng mga guro. Muli siyang naging isa sa pinakamahuhusay na estudyante sa kanilang antas. Dahil dito ay marami ang humanga sa kanya. Subalit mayroon ding mga hindi natuwa. Isa sa mga ito ay si Victor, anak ng isang mayamang negosyante sa bayan. Sanay si Victor na siya ang laging pinakamahusay sa klase. Nang makita niyang nalalampasan siya ni Marco sa mga pagsusulit ay nagsimula siyang mainggit. Isang araw habang nasa silid-aklatan si Marco, ay nilapitan siya ni Victor. "Ikaw pala ang sikat na iskolar." Tahimik na tumingin si Marco. "Hindi naman. Nagpapakumbaba ka pa." Hindi maganda ang tono ng kanyang pananalita. Ngunit hindi pumatol si Marco. Mas lalo iyong ikinainis ni Victor. Mula noon ay madalas na siyang asarin. May mga pagkakataong tinatago ang kanyang mga gamit. Minsan naman ay pinagtatawanan ang kanyang lumang sapatos. Ngunit pinili pa rin ni Marco ang manahimik. Ayaw niyang masangkot sa gulo. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Isang araw ay nagkaroon ng malaking paligsahan sa agham para sa lahat ng paaralan sa kanilang distrito. Pinili ng kanilang guro si Marco bilang kinatawan ng paaralan. Nagulat siya. "Sigurado po ba kayo?" "Oo," sagot ng kanyang guro. "Naniniwala kami sa kakayahan mo." Buong puso niyang tinanggap ang hamon. Araw at gabi siyang nag-aral. Kahit pagod sa pagtulong sa kanyang ina at pagtatrabaho tuwing bakasyon, hindi siya sumuko. Dumating ang araw ng kompetisyon. Maraming matatalinong estudyante ang lumahok. Kasama roon si Victor. Nang makita siya nito ay ngumisi lamang. Ngunit hindi nagpadaig si Marco sa kaba. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Matapos ang mahabang pagsusulit ay inanunsyo ang resulta. Tahimik ang buong bulwagan. At nang tawagin ang pangalan ng nagkampeyon, hindi makapaniwala si Marco. Siya ang nanalo. Nagpalakpakan ang lahat. Labis ang kanyang tuwa, ngunit higit pa roon ang kanyang pasasalamat. Hindi niya nakalimutang ialay ang tagumpay na iyon sa kanyang ina at kay Don Emilio. Habang masaya ang karamihan, lalong sumidhi ang inggit sa puso ni Victor. At hindi niya alam na may binabalak itong masama laban sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pagkapanalo ay lalo pang sumikat si Marco sa paaralan. Maraming guro ang pumupuri sa kanya. Marami ring estudyante ang gustong maging kaibigan niya. Ngunit habang tumataas ang kanyang pangalan, lalong lumalaki ang galit ni Victor. Isang umaga ay nagulat ang buong klase.
May nawawalang mamahaling relong pagmamay-ari ng isang estudyante. Nagkaroon ng kaguluhan sa silid. Isa-isang tinanong ang mga mag-aaral. Biglang tumayo si Victor. Sa tingin ko, alam ko kung sino ang kumuha. Napatingin ang lahat sa kanya at dahan-dahan niyang itinuro si Marco. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Nagulat si Marco. Hindi ako. Ngunit ipinakita ni Victor ang relo. Natagpuan umano iyon sa loob ng bag ni Marco. Parang gumuho ang mundo ng bata. Hindi niya alam kung paano iyon napunta roon. Maging ang kanyang guro ay nagulat. Maraming estudyante ang agad naniwala sa paratang. Nabalot ng katahimikan ang silid. Naramdaman ni Marco ang sakit ng hindi makatarungang akusasyon. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding panghihina. Ngunit alam niyang wala siyang kasalanan. Buong tapang siyang tumingin sa kanilang guro. Hindi ko po kinuha iyon. Tinitigan siya ng guro. Matagal na nitong kilala ang ugali ni Marco. Hindi ito madaling magsinungaling. Dahil dito ay nagpasya ang paaralan na magsagawa ng masusing investigasyon. Sinuri nila ang mga pangyayari. Isa-isang kinausap ang mga estudyante. Makalipas ang ilang araw ay lumabas ang katotohanan. May isang estudyanteng nakakita kay Victor na lihim na naglalagay ng relo sa bag ni Marco bago magsimula ang klase. Nang kumprontahin si Victor ay hindi na nito nagawang itanggi pa. Tuluyan itong umamin. Natahimik ang buong paaralan. Nagulat ang lahat. Ang batang dati nilang hinahangaan ay siya palang may kagagawan ng paninira. Humingi ng paumanhin si Victor. Napahiya siya sa kanyang ginawa. Lahat ay naghintay sa magiging reaksyon ni Marco. Kung iba marahil ang nasa kanyang kalagayan ay magagalit at maghihiganti. Ngunit iba si Marco. Tahimik niyang tiningnan si Victor. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi inaasahan ng lahat. Pinapatawad na kita. Nagulat maging ang mga guro. Hindi nila inaasahan ang ganoong kabutihan. Napayuko si Victor dahil sa hiya. Sa unang pagkakataon ay nakita niya kung gaano kabuti ang batang kanyang kinaiinggitan. Mula noon ay nagsimula siyang magbago. Samantala, lalo pang tumaas ang respeto ng mga tao kay Marco. Hindi lamang dahil sa kanyang talino, kundi dahil sa kanyang mabuting puso. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang mga biyayang nakalaan para sa kanya. Sapagkat isang malaking lihim tungkol kay Don Emilio ang malapit ng mabunyag. At ang lihim na iyon ay tuluyang magbabago sa kapalaran ni Marco at ng kanyang ina. Lumipas ang mga buwan at lalo pang naging maayos ang buhay nina Marco at Aling Rosa. Bagamat hindi pa sila mayaman, hindi na sila gaanong nag-aalala sa pagkain at gamot. Unti-unti ring bumabalik ang sigla ni Aling Rosa dahil sa tulong ng doktor at mga gamot na ipinagkaloob ni Don Emilio. Isang hapon matapos ang klase ay ipinatawag muli ni Don Emilio si Marco. Pagdating niya sa malaking bahay ay agad siyang pinapasok sa opisina ng matanda. Napansin niyang seryoso ang mukha nito. Marco, may gusto akong ikwento sa iyo. Tahimik siyang umupo. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Nag-aalalang tumingin si Marco. Tungkol po saan? Napabuntong hininga si Don Emilio. Noong kabataan ko, mahirap din ako. Nagulat si Marco. Hindi niya iyon inaasahan. Akala niya ay isinilang ng mayaman ang matanda. Nakatira rin ako noon sa isang maliit na kubo. Tahimik siyang nakinig. Wala kaming sapat na pagkain. Madalas ay isang beses lang kaming kumakain sa isang araw. Parang nakikita ni Marco ang sarili sa mga salitang iyon.
Ngunit may isang taong tumulong sa akin. Napatingin siya sa matanda. Isang mabuting guro ang naniwala sa akin kahit wala akong pera. Napangiti si Don Emilio habang inaalala ang nakaraan. Kung hindi dahil sa kanya, marahil ay hindi ko narating ang kinalalagyan ko ngayon. Natahimik si Marco. Ngayon niya nauunawaan kung bakit napakabait sa kanya ng matanda. Dahil doon, nangako ako sa sarili ko na balang araw ay tutulong din ako sa mga batang nangangailangan. Napuno ng damdamin ang puso ni Marco. At ikaw ang batang nakita ko karapat dapat tulungan. Nabasa ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ngumiti si Don Emilio. Hindi mo kailangang bayaran ang kabutihan ko. Tapos ano po ang dapat kong gawin? Naningkit ang mga mata ng matanda habang nakangiti. Kapag dumating ang araw na kaya mo nang tumulong sa iba, ipasa mo rin ang kabutihang natanggap mo. Tumango si Marco. Iyon ang isa sa pinakamahalagang aral na kanyang natutunan. Bago siya umalis ay binigyan siya ni Don Emilio ng isang lumang kahon. Para po saan ito? Buksan mo kapag nakauwi ka na. Pagdating sa kanilang bahay ay agad niya itong binuksan. Sa loob ay may lumang kuwaderno. Nagtaka siya. Nang buksan niya ito ay natuklasan niyang iyon pala ang talaan ng buhay ni Don Emilio noong siya ay mahirap pa. Nakasulat doon ang kanyang mga pagsubok, kabiguan at tagumpay. Buong gabi iyong binasa ni Marco. At sa bawat pahina ay lalo siyang na-inspire na magsikap. Hindi niya alam na may isa pang biyayang darating na mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Mabilis na lumipas ang panahon. Naging mas mahusay pa si Marco sa kanyang pag-aaral. Hindi lamang siya nangunguna sa klase, kundi kinikilala na rin sa iba't ibang paligsahan sa buong distrito. Isang araw ay dumating ang kanilang punong guro sa silid-aralan. May dala itong malaking sobre. May magandang balita tayo. Natuon ang pansin ng lahat. May programa ang isang kilalang institusyon para sa mga natatanging estudyante. Nagbulungan ang mga mag-aaral. At isa sa mga napili upang sumailalim sa pagsusuri ay si Marco. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan iyon. Pagkatapos ng klase ay agad niyang ibinalita ang nangyari sa kanyang ina. Napaluha si Aling Rosa. Napakalayo na ng narating mo anak, ngunit hindi naging madali ang proseso. Kinailangan niyang sumailalim sa iba't ibang pagsusulit at panayam. Maraming matatalino mula sa iba't ibang bayan ang kanyang naging kalaban. Sa bawat araw, ay lalo siyang kinakabahan. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Patuloy siyang nag-aral at nanalangin. Dumating ang araw ng paglalabas ng resulta. Halos hindi siya mapakali. Kasama niya sina Aling Rosa at Don Emilio nang buksan ang liham. Nang mabasa niya ang nilalaman nito ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Ano iyon, anak? Tanong ng kanyang ina. Hindi agad siya nakapagsalita. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Natanggap po ako. Napaluha si Aling Rosa. Ngunit hindi pa niya sinabi ang buong laman ng liham. Ano pa ang nakasulat? Tanong ni Don Emilio. Ngumiti si Marco habang umiiyak. May buong scholarship po ako hanggang kolehiyo. Napuno ng saya ang buong bahay. Niyakap siya ng kanyang ina ng mahigpit. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Aling Rosa na hindi na masasayang ang lahat ng kanilang paghihirap. Samantala, nakangiting pinagmamasdan sila ni Don Emilio. Alam niyang isa pa lamang iyon sa maraming magagandang bagay na naghihintay para kay Marco. Ngunit habang patuloy na umaangat ang kanyang buhay, isang malaking pagsubok ang darating na susukat sa kanyang katatagan, kabutihan at pananampalataya.
At ang pagsubok na iyon ang magiging daan upang tuluyang mabago ang kanyang kapalaran. Lumipas ang ilang taon. Patuloy na namayagpag si Marco sa kanyang pag-aaral. Dahil sa scholarship na kanyang natanggap ay nakapag-aral siya sa isa sa pinakamahuhusay na paaralan sa rehiyon. Labis ang kasiyahan ni Aling Rosa sa bawat tagumpay ng kanyang anak. Si Don Emilio naman ay patuloy na gumagabay sa kanya na parang tunay na apo. Ngunit tulad ng bawat buhay, may mga pagsubok na hindi maiiwasan. Isang araw ay nakatanggap si Marco ng isang tawag habang nasa paaralan. Nag-aalala ang boses sa kabilang linya. "Iho, kailangan mong umuwi agad." Kinabahan siya. "Ano po ang nangyari?" "Tungkol kay Don Emilio." Nanlamig ang kanyang buong katawan. Agad siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay ng matanda ay nakita niya ang ilang doktor at mga kamag-anak nito. Doon niya nalaman ang masakit na katotohanan. Malubha ang karamdaman ni Don Emilio. Tahimik na pumasok si Marco sa silid nito. Nakahiga ang matanda ngunit nakangiti pa rin. "Marco!" Napaluha agad siya. "Don Emilio." Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. "Salamat po sa lahat." Ngumiti ang matanda. "Huwag kang umiyak. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari kapag wala na kayo." Dahan-dahang umiling si Don Emilio. "Magiging maayos ka." Tahimik na tumulo ang luha ni Marco. "Marami ka nang natutunan." Tumango siya. "At alam kong marami ka pang matutulungan." Natahimik ang silid. Maya-maya ay may iniabot na sobre ang matanda. "Para sa iyo." Nagulat si Marco. "Ano po ito?" "Buksan mo kapag dumating ang tamang panahon." Tinanggap niya iyon ng may paggalang. Ilang linggo pa ang lumipas. Patuloy na lumaban si Don Emilio, ngunit dumating din ang araw na tuluyan itong namaalam. Nalungkot ang buong bayan. Maraming tao ang nagluksa dahil kilala itong matulungin at mabait. Para kay Marco, tila nawalan siya ng isa pang magulang. Sa araw ng libing ay hindi niya napigilan ang pagluha. Naalala niya ang unang pagkakataong nakita niya ang matanda. Kung hindi dahil dito ay maaaring hindi nagbago ang kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan ay naalala niya ang sobre. Pagkatapos ng ilang araw ay binuksan niya ito. Sa loob ay may liham. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa iyon. Nakasulat doon, "Marco, kung binabasa mo ito, nangangahulugan itong wala na ako. Huwag kang malungkot. Masaya akong naging bahagi ng iyong buhay. Naniniwala akong magiging mabuting tao ka hanggang sa iyong pagtanda. Bilang huling regalo, naglaan ako ng pondo para sa iyong pag-aaral at para sa pangangailangan ng iyong ina. Ngunit higit sa lahat, nais kong ipamana sa iyo ang aral na ang tunay na yaman ay nasa puso ng taong marunong tumulong sa kapwa." Napaiyak si Marco. Hindi dahil sa perang iniwan, kundi dahil sa pagmamahal na nakapaloob sa bawat salita. Sa sandaling iyon ay nangako siyang hindi sasayangin ang kabutihang ipinakita sa kanya ng matanda. Lumipas ang maraming taon. Ang batang dating nakatira sa maliit na kubo ay isa ng matagumpay na lalaki. Natapos ni Marco ang kanyang pag-aaral ng may mataas na karangalan. Hindi nagtagal ay naging isa siyang guro, tulad ng kanyang matagal ng pangarap. Masaya si Aling Rosa sa bawat tagumpay ng kanyang anak. Hindi na sila naghihirap. May sarili na silang maayos na bahay at hindi na kailangang mag-alala sa pagkain o gamot. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang narating, hindi nagbago si Marco. Nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya nakalimutan ang mga panahong gutom sila.
Hindi niya nakalimutan ang mga luha ng kanyang ina. Hindi niya nakalimutan ang kabutihan ni Don Emilio. Dahil dito ay nagtatag siya ng isang programa para sa mga batang mahihirap. Taon-taon ay nagbibigay siya ng tulong sa mga estudyanteng walang kakayahang makapag-aral. Marami siyang natulungang kabataan. Marami ring buhay ang nabago dahil sa kanyang kabutihan. Isang araw ay may batang lumapit sa kanya. Payat ito at halatang kapos sa buhay. "Guro, gusto ko pong mag-aral pero wala kaming pera." Napatitig si Marco sa bata. Parang nakita niya ang kanyang sarili noong siya ay musmos pa lamang. Ngumiti siya. At sa sandaling iyon ay naalala niya ang bilin ni Don Emilio. Kapag dumating ang araw na kaya mo nang tumulong sa iba, ipasa mo rin ang kabutihang natanggap mo. Lumuhod siya upang mapantayan ang taas ng bata. "Huwag kang mag-alala." Nagningning ang mga mata ng bata. "Tutulungan kita." Napangiti ito ng malaki. At sa simpleng sandaling iyon ay naramdaman ni Marco na natupad na niya ang kanyang pangako. Habang naglalakad siya pauwi ng araw na iyon, tumingala siya sa langit. Tahimik siyang nagpasalamat. Hindi dahil siya ay yumaman. Hindi dahil naging matagumpay siya. Kundi dahil natutunan niyang ang tunay na pagpapala ng kapalaran ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian. Ito ay nasusukat sa kabutihang naibibigay sa kapwa at sa mga pusong natutulungang bumangon. At doon nagtapos ang kwento ng batang mahirap na pinagpala ng kapalaran. Isang batang nagtiwala sa sipag, kabutihan at pag-asa hanggang sa tuluyan niyang mabago hindi lamang ang kanyang buhay kundi pati ang buhay ng maraming tao sa kanyang paligid. Wakas.